Kami rin po dito, nabibilaukan po. Hindi namin po malaman kung anong gagawin. Pero klaro po na kailangan talaga natin i-adjust pababa talaga ang inyong sinisingil. Actually, yung basic na tanong, Mr. Chair, is ang taas ng sinisingil ninyo. Pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? So, tanong, since nandiyan naman sa inyo, bakit hindi nyo nalang taasan yung binibigay ninyo na benefit, di ba? Yun ang very basic na question. Bakit kayo hirap to increase the benefits? Yan nga ang banat ng kongresistang ito sa pamunuan ng PhilHealth. Sapagkat taon-taon ay pataas ng pataas ang contribution dito. Ngunit natuklasan ngayon na napakalaking pondo pala ng PhilHealth ang hindi nagagamit. At bukod pa nga sa nasisingil ng mga ito sa mga empleyado, ay nagbibigay din pala ang Kongreso ng napakalaking budget sa pamunuang ito. Kaya naman, halos mabilaukan nga mga kongresistang ito ng kanilang malaman na napakalaking pondo pala ng PhilHealth ang hindi nagagamit. Ang liit-liit ng support value. Kaya hindi natin mapagtugma itong PhilHealth story na ang liit-liit ng support value pero ang laki-laki na binibigay na suporta ng Kongreso at ang laki-laki ng sinisingil ninyo sa manggagawa. Mr. Chair, parang ang hirap pong paniwalaan kasi sabi nyo lang po na nag-surrender po kayo ng 89.9 billion sa DOF. So, kaya right now, yung value po ng benefits lower than what you are collecting. So, hindi siya fair. So, kung ano ang value, ang street value ng benefits, yun lang ang sisingilin natin. Yun ang ibig sabihin ng actually fair. So, anyway, my point is talagang ang hina po ng ating capacity to actually implement various benefit packages. So even if we force PhilHealth, ang dami niyong pera PhilHealth, ang daming excess funds, please expand. Kahit po sumigaw pa tayo buong araw, pilitin siya, crack the whip. I think it's a capacity issue, Mr. Chair. Excess funds 2023, net of government subsidy is 173 billion. 2022, 79 billion. 2021, 47.9 billion. 2020, 30 billion. 2019, 4.6 billion. 2018, 20.9 billion. We can go on and on and on. Excess funds po yun. And under the law, it is clear that there are two options. Expand benefits or reduce payments. Ayon pa nga sa kongresistang ito, ay napaka-unfair daw umano ng patakaran ng PhilHealth sapagkat napakalaki ng contribution dito. Ngunit napakalit lang naman ng benefits na naibibigay nito sa tao at sa sambayan ng Pilipino. Talagang nakakabigla nga ang ating mga natutuklasan ngayon na nagaganap sa ahensya ng ating gobyerno. Ikaw, ano sa palagay mo? Tama ba na gawin ito ng PhilHealth? Sa kabila ng napakaraming Pilipino ang hirap magpagamot ngayon?
Sa halip na itulong nila ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taong walang pampagamot, ay tinitipid nila ito